open of our mouth na nagsasalita, Panginoon, ng mali, na against your will, Father God. Patawarin niyo kami, Father God. Kayo, Panginoon, na patuloy na mag-ingat sa aming bawat sasabihin, Lord God. Bawat aming iisipin, ng aming mga puso, Lord God, ay patuloy na nagkakasala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya humihingi kami ng kapatawaran, Lord God. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Father God. Dalangin ko po na ihanda niyo po kami sa araw na ito, Panginoon. Dalangin ko po na anoint our pastor, Lord God, ang iyong gagamitin, Panginoon, para magsalita ng Word of God, ng iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kayo patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Kayo mag-provide sa bawat kailangan namin sa buong linggo, Father God. Tinataas po namin ang lahat ng ito sa iyo lamang, O Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mainit na nga. Sobrang init po. Nila araw-araw na kaligo. Mayaman po kami sa tubig, tita. Napakalakas ng tulo. Binabati ko po ang mga kapatid natin na may kaarawan ngayong July. Naalala ko po yung birthday ni Alexa nung ano. si Alexa, yung last week. apo, yung anak Sino ni pa ba? May July. last, di ba? Si ano ata? Si Kyrie? Last Sunday. Last Sunday si Alexa. Ayan, so nawap ang biyaya po ng Diyos ay sumain yung mga kapatid na yung mga may birthday po ng July. May the Lord bless you po. Ganon din si Kuya Norman, no? Itong Kay Norman. Nung Friday, Saturday. opo. Birthday niya po. Ayan, God bless ating kapatid. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos mga kapatid, no, na 2 weeks na pong walang tubig dito. Salamat pa rin kay God, no? Na may mga kapatid po tayo na nagbibigay po ng tulong sa atin pag emergency po. Ayan, salamat sa Diyos. Mahirap, tita, no? Dahil phase 1, phase 7. So, ito po, itong phase ng Palmera. Ito yung state of calamity. State of calamity. Ewan ko, ang alam ko sa Sapang-Palay, walang consistent ang tulog. Saka sa tungko, no? Tama po ba sa tungko? Pag may ospital, ano nila sinisave? Sa tungko, hindi nawawala ng tulog. Malapit sa ospital. Oo nga pala. 2 linggo na tayo straight siya, no? Grabe. Tapos pag nag-supply, May libre doon para kailangan kita magulang. may supply, kulay itim, kulay brown. Super brown. Yung dalawang Yaya ng Lord, nakaigib kami. Oo, thank you. Thank you sa blessan. Nakaigib kami sa kanila. Kasi ang totoo po nun, hindi po kinaklaro ng city government yung estado ng tubig. Ewan ko, nagpo-post, pero walang abiso, pwede naman nilang sabihin 2 taon kayong walang tubig, di ba? Hindi alam natin. makalipat na. Actually, unpredictable talaga walang sinasabi. Kapag magawa na kayo ng Opo. Di tulad noon may fake news na na-receive yung mga tiga Palmera, sabi, mga 1 month daw na walang tubig, 1 month. Ganon. Pero sa P7 po talagang 2 months walang tubig. 2 months, 3 months talaga. Dito sa P7, wala talaga. Walang tumutulong tubig. Baka lang kila Shalom, may nawawalan din ng tubig. Bakit hindi? Hindi ko lang alam sa may bandang sa may bandang Old City Hall, no?
Karyapay. Sa mga kapatid ko na ano po, yung tubig nyo po consistent, hindi po kayo makakarelate talaga. Pero dito po sa San Jose del Monte talaga, may mga lugar po dito talaga na nahihirapan ng mga tao. Sobra po talaga. Sobra talaga. So mga kapatid, no, buksan natin ang ating mga scripture, ang mga Bible po natin. Dito po sa Galatia chapter 1. Galatia chapter 1. Hallelujah. And then mga kapatid, basahin po natin ang 15 to 16 ng chapter 1 ng Galatia. So ito po yun, no? 15 to 16. At ano po ang sabi dito ng Biblia? No? Basahin po natin. Ang sabi po rito, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman o sa dugo. Mga kapatid, let us pray po. Manalangin tayo. Dakilang Ama, patuloy niyo pong buksan ang aming puso sa mga katotohanan niyo. Dahil ito ang panahon na marami pong tao ang tatalikod sa inyo. Maraming mga simbahan ang tatalikod sa inyo. Maraming mga Kristiyano ang tatalikod sa inyo. Marami ang magsasabing kilala kayo pero sa kanilang puso ay disconnected sila sa inyo. Ama, nawa sa umagang ito, bigyan nyo ang mga kapatid ng karunungan, bukas na puso, upang kanilang tanggapin ang inyong salita sa sandaling ito. Dalangin namin, Ama, kayo ang magbibigay sa amin ng kapahayagan. At Ama, anuman po ang bagay na mali sa amin, linisin nyo kami, bigyan nyo ang mga kapatid ng kasigasigan, bigyan nyo sila ng determinasyon, na makilala nila ng malaliman, makilala nila ang unang pag-ibig nila, ang aming unang pag-ibig, ang aming pag-ibig magpakilanman. Dalangin namin, Ama, pagpalain nyo po ang mga kapatid namin nandito ngayon, at ang mga hindi namin kapili ngayon, Ama, na nawa, magbigay sila ng panahon na manalangin. Ito ang aking idinadalangin, Ama, sa inyo, kaming lahat, ay dumudulog sa inyong mapagpala at mabiyayang trono. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, lahat po tayo magsabi po ng Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, batiin natin yung mga katabi natin. Sabihin natin, pinagpala ka ba sa umagang ito? Tanungin natin. Pala pa tayo nalagay Yan. sa umagang ito. Are you blessed? Okay. Hindi po. Tatlong araw. Nakaligo. Kami 1 week na eh. naman nag-iigib kami kagabi. Kami 1 week na. Ating gabi na kami nag-iigib eh. Hindi naman may panligo yung tubig eh. Oo, kasi maitim Oo, na. ganun na lang. Para-paraan na lang to, Jackie. Hinayan ka naman ipaligo. Buong San Jose del Monte ata, eh, pero hindi. Yung mga mabababa. Yan ang ano po, no? So, mabiyayang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. No? At alam niyo po, ang pinaka mahalagang balita po, no, na nabasa natin sa Biblia po, no, lalong-lalo na po sa panahon na to, yung sinasabi po na makilala ng isang tao ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Naalala ko po, no, dito kasi may nagsalita ng isang pastor, no, na dating kriminal, no, naalala niyo po 'yun. Oh. At naalala ko din yung
kilalang musician, no? Si Bill Auhero yata. Na dati din siyang ano sir, no? Masamang tao. Pero by God's grace ay binago ng Diyos. So, alam niyo po, no, sa Bible po, sabi nga ng Bible sa atin, the only way para magkaroon ng kabutihan ng tao ay to know the Lord Jesus Christ. No, yan po ang sinasabi po ng Bible, no? Naalala ko, sa panahon natin na to, may sinabi ang Biblia na it will be a dangerous age, no? May sinabi kasi ang Bible sa atin na ang ating panahon ay panahon na mapanganib. Naalala niyo po, no? Yung sinabi po sa Timothy na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. So, kung iisipin niyo po, ganun po talaga ang nangyayari po sa mundo natin ngayon. No? Ang mga tao po ay self-centered. No? Nakasentro ang tao sa pagsamba sa kanilang sarili. Kaya ito po yung hindi na mamalayan ng mga tao. No? Baka iniisip ng mga tao, Pastor, hindi naman ako ganun kasi kumikilala ko sa Diyos, kilala ko si Jesus. Pag sinabi pong idolatry, ang ibig sabihin po niyan is, alam mong may Diyos, pero ang gusto mo ay ikaw ang mag-interpret ng Diyos. No? Yun ang ibig sabihin ng idolatry, mga kapatid. No? Ulitin po natin, ang ibig sabihin po ng idolatry ay, alam mong may Diyos, pero ang gusto mo ay ikaw ang magbigay ng kahulugan sa Diyos. No? Opo. Kumbaga, ikaw ang masusunod. Kumbaga, ang Diyos mag-a-adjust sa'yo. No? Ganun mga kapatid. No? So, ito yung Diyos na madaling unawain kasi adjustable ang Diyos na to. No? At ito ay nanggagaling sa psychology ng tao. No? So, mga kapatid, kaya ko sinabi to kasi si Pablo po ay biktima nito. No? Si Pablo po, para alam natin, siya'y lumaki sa isang relihiyon. Si Pablo ay lumaki na kilala niya ang Diyos. Pero ito ang problema, mga kapatid, no? Bagamat tayo po ay lumaki na alam nating may Diyos, lumaki tayo sa isang sekta, lumaki sa isang simbahan, lumaki tayo sa isang relihiyon, hindi po ito ang magdidetermina na ikaw ay maka-Diyos. Yun po yun. Isa pa po, ang pagkaalam sa Diyos hindi sapat para makilala mo yung kanyang puso. Kilala mo lang ang Diyos pero hindi mo siya kilala ng personal. Kaya mga kapatid, si Pablo po nagsabi siya na ang tanging paraan para ang tao ay maging mabuti ay magalingin ng Diyos na ipakilala ng Diyos intentionally ang kanyang anak sa atin. So alam niyo po, no, meron akong naisip dito no, kasi pinaisip ng Diyos to. No, kasi di ba naalala niyo po yung sinabi ni Jesus? May talata po sa Juan. Gusto ko lang pong basahin to mga kapatid. No? Tingnan niyo po itong Juan. Isamahan niyo lang ako rito. May isang talata sa Juan na mayroong sinabi ang Panginoon tungkol po sa paglapit sa Kanya. Ibasahin ko po ito. No? Okay. Napagod lang siya. Okay. John chapter 6, verse 44. Okay. Ito mga kapatid, no? John 6:44. Okay. Okay. Isa ito sa mga talata na mahalagang malaman natin sa panahon na to, no? 6:44 ng Juan. So, ito pong talatang to ay galing mismo sa bibig ng Panginoon natin. So, may sinabi siya. Ano pong sabi niya rito? Itong sabi niya, walang taong makalalapit sa akin. Amen? Panginoon na nagsabi, maliban ng ang Ama na nagsugo sa akin, ang sa Kanya'y magdala sa akin. Okay, hinto ako. Ano pong sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa paglapit sa Kanya? O, ang tao ba pwedeng makalapit anumang oras sa Diyos? Diba? So, ang sagot natin dalawa. Oo at hindi. Okay. Unahin natin yung oo. Bakit oo? Ang oo ay may rason. Mga kapatid, ang oo ay may rason kung, eto sir, no, kung yun yung oras ng pagtawag niya at nakinig ka. Diba sir, no? Ganun po yun, no? Pag tumawag, pakikinggan mo,
So, yung tinatawag na oras ng pagtawag niya, makakalapit ka anytime. yun. Parang ganito po. Halimbawa, tinawag ka ng nanay mo. Di ba? Anthony! Rambo, halika na! O, di ba? Pumunta ka dito. So, ang tao, kung narinig niya yung tawag at kilala niya yung boses, nanay ko yun ah. So, kung ikaw ay anak, susunod ka. No? Kung masunurin kang anak, ganun po yun. So, paano yan kung lumapit ka sa nanay mo nang hindi ka tinatawag? Di ba, tatanungin ka ng nanay mo, Nanay, bibili ba ako ng ganito? Anong sasabihin ng nanay sa'yo? Hindi naman kita tinatawag. Di ba, no? Hindi kita tinatawag. So, kung iisipin yung mga kapatid, no? May sinasabi sa Biblia na calling, no? Pagtawag. Ngayon, eto po. Hindi sa lahat ng oras, pwedeng ang tao ay makalapit sa Diyos. Example po na magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, ganito. Naalala niyo po ba si Noe nang magpagawa siya ng barkong gawa sa kahoy? Naalala niyo po, di ba? Ang sabi ng Diyos, 120 years nagagawin ni Noe yung arko na yon. Okay. Pagkaraan ng 120, ipapasok niya lahat ng hayop at kung may mga tao pa na gustong humabol, pwede silang pumasok. Pero mga kapatid, ganito. What if nagsara na yung arka at umulan na? Ngayon ang mga tao tatawag, Noe, papasukin mo kami. Makakapasok pa ba sila? Wala na. So mga kapatid, no, hindi po sa lahat ng oras at araw, pwede kang tumawag sa Diyos. Sa oras ng saklolo. Halimbawa po, no, kasi may sinasabi mga kapatid na paano kung ang pintuan ng biyaya ay magsara na? Di ba? Paano kung wala na, di ba? Ending na. Hindi ka na pwedeng humabol. Para kang manonood sa isang istrikto na palabas na kailangan on time. Pero pag lumabas ka na sa oras, hindi ka na pwedeng pumasok. Ganun mga kapatid, no? Kumbaga sasabihin sa'yo ng security, you're late, sir. No, hindi na po pwede. No, late na po kayo. So mga kapatid, no, sa ating pong pagbasa ng Biblia, may mapapansin tayo dito, no, na may sinabi rito ang Panginoong Jesucristo na sabi niya, walang taong makalalapit sa akin maliban ang Ama na nagsugo sa akin ang sa Kanya'y magdala sa akin. So, eto mga kapatid yung sinasabi nating panahon ng biyaya. Amen po? Sabihin nyo nga po, age of grace. Ibig sabihin po, panahon ng biyaya. Eto mga kapatid, itong panahon natin, mula first AD, no? Mula AD 30, hanggang year 2000, no? Itong panahon natin, no? Ito na yung sinasabi na nagbigay ang Diyos ng allotment sa atin. No? Ibig sabihin po, ito yung time para ang tao ay masave, para maligtas ang tao. Kailangan ang tao ay magpasakop siya, sampalatayanan niya sa Jesucristo. Ngayon po, tandaan niyo mga kapatid, no? Totoo na lahat ng tao kilala si Jesus. Amen po? Kilala, no? Pero, pag sinabi natin magkaroon ka ng relationship kay Jesus, ang ibig sabihin nito, magkaroon ka ng tinatawag na pagbabago sa puso. Amen po? No? Hindi natin sinasabi rito na alam mo lang sa isip mo. Hindi po ganon. No? Hindi lang po ito yung lumaki ka sa isang relihiyon. Hindi po ganon. No? Hindi po pinag-uusapan dito na kilala mo lang si Jesus. Ang pinag-uusapan natin mga kapatid ay ikaw ay kilala ng Diyos. No? Naintindihan niyo po? No? Ganun mga kapatid, no? Hindi ka lang ikaw ang kilala, o hindi lang ikaw ang nakakakilala, personally, kilala ka ng Diyos. Kilala ka niya. Kaya nga po may sinabi ang Bible, no, na kung ang Diyos ang magdala sa atin papunta sa kanyang anak, ano ang sabi ng Bible, mga kapatid? Ano ang sabi ni Jesus? I will raise him up at the last day. Amen po? Sabi rito, no? Ibabangon ko siya sa huling araw. Ibig sabihin po ng ibabangon, mararanasan mo yung rapture. Mga kapatid, no? Ito yun. No? Yung resurrection. Kasi po ang resurrection, dalawa. Naintindihan niyo po? No? Ang tao, para ikaw ay mapunta sa langit, no? Ikaw ay tinatawag na kabilang ka sa mga anak ng Diyos, bubuhayin ka ng 2 beses. Mga kapatid, una,
kailangan kang mabuhay sa spiritual. Yun yung una. No? So mga kapatid, ikalawa, pag nabuhay ka na sa spiritual, mayroon ka ng pruweba na bubuhayin ka sa physical. Amen ba? Ganun mga kapatid. No? Kaya ganito, no? Huwag kang umasa na mabubuhay ka mula sa mga patay kung hindi ka muna mabubuhay spiritually. Yes. Amen. Amen ba? Ganun mga kapatid ang totoo. Huwag kang umasa na masisig ka kung hindi ka mabubuhay muna sa spiritual. Kailangan muna mabuhay ka spiritually. Kaya alam niyo po, no, sabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin malibang ang Diyos ang magdala, ang aking Ama ang magdala sa akin. Kung siya ay ihahatid ng Ama ko sa akin, I will raise him up in the last days. Sabi ng Panginoon. Kaya kung isipin nyo, no, sa panahon natin mga kapatid, eto lang ang pagbabago na kailangan ng tao. Kasi mga kapatid, hanggat hindi kilala ng tao si Jesucristo sa pamamagitan ng spiritual awakening, no? Yung tinatawag na pagkabuhay sa spiritual, mga kapatid, yung kasamaan ng tao, lalaban at lalaban yan sa Diyos eh. Ganun po ang totoo. No? Kaya kung isipin niyo po, no, ang tao po, kapag hindi talaga siya nabago ng tuloy-tuloy, no? Hindi siya mabubuhay. Halimbawa, hindi ka na born again, at hindi pumasok si Kristo sa iyo, pero religious ka, okay? Marami kang alam sa relihiyon, pero ang hinihingi kasi ng Diyos, mga kapatid, is new birth. Sabihin nyo nga po, new birth. Ibig sabihin po ng new birth is maipanganak ang muli. Narinig nyo ho ba yung termino na yun ni Yesu Kristo? Diba? Sabi niya, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka man-new birth. Kaya po kung babalikan natin si Pablo, may sinabi si Pablo, no, tungkol sa bakit ba niya nakilala si Jesus? Amen po? Bakit ba niya nakilala? So siguro tanungin natin, kayo mga kapatid, no, sa paanong paraan niyo nakilala si Jesus? Di ba? Magandang tanong, di ba? Si Jesus pa talaga nasa atin? Di ba? Kilala niyo ba talaga siya? So, mga kapatid, mahalaga talaga na kilala natin siya eh. Tama ho ba? Mahalaga yan kasi sabi ko nga po, hindi lang kilala. Kailangan talaga, sir, kilalang kilala mo. Di ba, no? At kailangan kilala ka rin. Kasi ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, is ibabangon sa huling araw. No? Ang pinag-uusapan dito is buhay na walang hanggan. Ang pinag-uusapan dito para hindi ka mapasama sa kasamaan ng mundo. At ikaw ay maging mamamayan ng kalangitan. Kaya po, si Pablo may sinabi siya. Anong sabi ni Pablo? Minabuti ng Diyos. Diyos pala ang may akda ng pananampalataya niya. Amen po? Hindi siya. No? Tingnan niyo po yung Galatia, mga kapatid. Tingnan niyo ano pong sabi dyan? Yung binasa natin kanina? Sige, balikan natin. Galatia chapter 1. Ano sabi ni Pablo sa verse 15? Okay, sabi rito ni Pablo, nakalagay. Tingnan niyo, but when it pleased God, amen po? Ibig sabihin, nang ang Diyos ay malugod. Amen po ba? So mga kapatid, no, alam niyo po, may tanong ako. No? Magandang tanong to. Saan ba ang Diyos nalulugod? Yan ang magandang tanong. Alam niyo po ba kung saan siya nalulugod? Alam niyo ho ba kung kanino siya nalulugod? Alam niyo ho ba? So, mga kapatid, no, gusto kong makita niyo to. No? Alam niyo ang Diyos, nalulugod siya pag mabuti ginagawa natin. Totoo yun. Nalulugod ang Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Nalulugod siya. Pero may isang bagay po na talagang ang Diyos nalulugod. Eto matindi to, no? Sure talaga to. Alam niyo kung ano ho? Sabi ni Pablo yan, no? Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Eto ho yan. Kung tayo po ay, eto mga kapatid, no? Ating binibigyan ng halaga ang Kanyang salita. Amen. Amen ba? Doon ang Diyos talaga nalulugod. No? Pwede talaga siyang malugod pag mabuti tayo eh. No? Gusto ng Diyos yun. Pero mas nalulugod ang Diyos. No? Etong gusto niya. Kapag tayo ay nasa salita niya, nakikinig at nagbubulay. Kasi mga kapatid, alam niyo kung bakit si Pablo po ay nabago ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Sabi rito, gusto kong basahin, no? Minagaling ng Diyos na
Si Pablo ay binukod ng Diyos. No? Ibig sabihin, sir, ng binukod. Ano ibig sabihin? Pag sinabing binukod, sir, Separated. oh, inihiwalay. Di ba, sir, no? Pag inihiwalay ka, ibig sabihin, ikaw ay may espesyal na gagampanan. Di ba? So, alam niyo po ang mga Kristiyano, ganyan din. Amen, mga kapatid. Ganyan din ang mga Christians, no? Ang mga mananampalataya, bagamat nasa mundo tayo, no, sir? Nakikihalubilo sa mundo, pero hindi katiga rito. Amen po? Di ba, no? Ikaw ay nakahalo sa mga hindi believer. Pero, may tataka ng Diyos. Di ba, mga kapatid, no? Kasi ikaw ang ilaw sa mundo. Di ba may sinabi si Jesus na, you are the light of the world. Amen po? So, eto mga kapatid, no? Tandaan nyo to. Ang ilaw, influencer. Amen po? Ikaw ang susundan ng mga tao. Alam nyo po, no, sa panahon natin, kailangan natin mga kapatid ng ilaw liwanag. At alam niyo po kung sino lang ang pwedeng magdala niyan. Ang Diyos at ang kanyang mga anak. Amen po. Okay, mga kapatid, no? Ganito. Ako nababahala dahil ang Biblia po ay talagang totoo ang sinasabi niya. Itong panahon natin ay parang panahon na talaga ni Noah, sir, no? Napansin nyo? Ang Panginoon talaga tumpak pag nagsasalita, no? Pag siya'y humuhula, talagang perfect. Sabi ng Bible sa atin, naalala ko yung Genesis 6, ang sabi, ang puso ng mga tao ay pawang masama na lang ang iniisip noong panahon ni Noah. May nakalagay po sa Biblia. So ito mga kapatid, no? Take note, gusto ko pong yung attention nyo po ay buksan nyo ngayon, no? Di ba yung grab driver na sinaksak na ng bus ng pasahero? Naalala niyo po? Napanood niyo po ba yon sa news at sa social media? Na basta na lang inundayan ng saksak ng ice pick yung grab driver, na sir, may anak na binubuhay yun Pinatay lang ng ganon. Matay pa yung makamatay lang yung asawa yun. Naano niyo po yun? Napanood niyo po? Alam niyo, nung makita ko po yun, napagtanto ko na ang tao talaga kapag umiral yung kasamaan, masama talaga tayo. No? Kasi mga kapatid, naalala ko, no, ang kasamaan talaga bago bumalik si Kristo, lalala. Lalala talaga. Kaya kung isipin niyo po, eto, no, yung gera sa Middle East, hindi yan hihinto. Eto na po, tataas ang gasolina, sir, at ang diesel. Eto na po. Di ba sabi ko nga po sa inyo, kapag ikaw ay sakim, lalo kang magiging sakim. Ganon, sir, no? Ang tao po, eto na yung panahon na kung ano ka, yun ka na. Hindi ka mababago, sir. Ganon, no? Eto yung panahon kung hindi maaawa ang Diyos sa'yo, tuloy-tuloy ka sa paggawa ng masama sa panahon na to. Kaya po, no, nakakalungkot kasi ito yung panahon, mga kapatid, na gusto natin na magkaroon ng peace and order, di ba? Pero sabi nga natin, ang kasamaan ay lalong lumalala. No? Lalong lumalala ang kasamaan. Kaya po, tama ang Bible. No? Gusto ko po makita natin na ang tanging paraan lang na ipinakita ni Pablo sa atin is ipinakilala ng Diyos sa kanya ang kanyang anak. Amen, mga kapatid, no? Yun lang ang paraan na sinabi ni Pablo sa pamamagitan ng biyaya, nakilala niya ang Panginoon. Doon na bago si Pablo. Alam niyo po si Pablo, sa tingin niya mabuting tao siya. Usapin ng pagpatay. Isang example po. Sino yung unang pinatay na Kristiyano? Sino po yung unang Kristiyanong pinatay sa Biblia? Okay, si Esteban po, no, mababasa niyo sa Gawa chapter 7, no? Siya yung unang binatong Kristiyano, no? Pinagbabato hanggang sa mamatay. Alam niyo ho ba, si Pablo, hindi siya kumuha ng bato at ipinabato niya kay Esteban. Walang ganon, di ba? Pero, suportado niya yung pagpatay. Sir. No? Suportado niya. Ibig sabihin si Pablo, galit siya sa mga Kristiyano. Di ba nung panahon na yon? Galit siya kasi laban sa kanyang relihiyon. Kaya si Pablo po, sumusuporta siya sa pagpatay. Kaya mamamatay tao din si Pablo. Ano nakakapatid, no? Nakita niyo po?
Naintindihan niyo po yung sinasabi ng Bible na ang pagpatay ay hindi lang sa sir? Ano po yung pagpatay? Hindi lang po yung pumatay ka ng deliberate. Tama ba? Ano po bang pagpatay sa Bible? Anong sabi ni Jesus? Pumapatay ka kapag nagtatanim ka ng puot sa kapwa. Amen po? Pagpatay na po yun. Kaya mga kapatid, baka isipin natin, pastor, hindi naman ako mamamatay tao. Pwede tayo maging mamamatay tao kung tayo ay mapagtanim ng puot, no? Lalong-lalo na sa mga kapatid. Kaya, alam niyo po, may sinabi sa atin ng Bible, no? Anong kailangan mangyari para magkaroon ng liwanag sa mundo natin? Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, isang bagay lang ang kailangan. Anong sabi ng verse 16? Tingnan niyo pong sabi. Ano pong nakalagay dito? Nang ihayag ang kanyang anak sa akin. Amen po, mga kapatid, no? Ano pong sabi sa English? Anong sabi ni Pablo? To reveal His Son in me. Ano po ba pag sinabing in me? Ano po ba yun? Ipinahayag ang kanyang anak sa akin. Personal po ba ito o hindi? Personal. Mga kapatid, no? Nakilala ba ni Pablo ang Panginoon sa sensationalism? Di ba hindi? Di ba? Deliberately si Pablo, nakilala niya ang Diyos nang tawagin siya ng aktual. Amen po? Kaya mga kapatid, no, yun ang kailangan natin. Amen po? Tawagin tayo ng aktual. Kaya po, alam niyo po sa buhay natin, ang pagtawag po ng Diyos ay unconventional. Tandaan niyo po, no, hindi po siya karaniwan. Merong mga pagtawag na simple lang. Tama ba, sir? Yung hindi kailangan ng sensation. Kumbaga ganon, yung mga simple. Nakilala mo si Lord, okay, ganon. Pero may mga bagay naman na dramatic, no? Yung kakaiba, sir, no? Strange. Hindi ka panipaniwala. Parang kwentong kutsero. Mga ganon, Kasi si Pablo, nang makilala niya ang Diyos, kinausap siya ng Panginoon ng aktual. Di ba, sir? Di ba sabi ng Bible, may liwanag, nakakabayo siya. Papunta siya sa Damascus, sa Syria, and then may liwanag na biglang sumambulat sa kanyang mata. Nahulog siya, at may narinig siyang tinig. Yung mga kasama niya, may narinig din, pero hindi nila maintindihan. Pero kay Pablo, naintindihan niya, at ang sabi sa kanya, bakit mo ko inuusig, Pablo? Di ba? Saulo, bakit mo ko inuusig? Sino yung kausap niya? Ang Panginoong Jesucristo. Nakausap niya ng aktual ang Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, pinakita ng Bible sa atin na ang pagbabago, nagsisimula talaga pag dumating yung calling sa atin. Mga kapatid, no? Sabi niyo nga po calling. Okay, calling. May tanong pa ako. Tayo po ba tinatawag ng Diyos pero nagbibingi-bingihan ba tayo? Diba? Si Pablo, mga kapatid, nakinig. Amen po? Pinakinggan niya ang tinig ng Diyos. Hindi siya nag-atubili, hindi siya nagduda, hindi siya nagtanong, bakit pa ako tinawag mo? Sumunod siya. Amen mga kapatid, no? Sumunod siya. Pero kailangan niya munang bulagin. Alam niyo nung makita niya ang Panginoon, binulag siya. Amen po? Nabulag siya. Wala siyang makita. No? So kung isipin niyo, no, kailangan talaga sir mabulag tayo no? Di ba? Para makakita. Kasi maraming taong bulag sa panahon na to. Amen po? Maraming tao mga kapatid na may mata tayo, nakakakita sa physical. Pero sir, may mga mata tayo nakakakita sa physical, pero yung isang mata natin, bulag. Di ba, no? So, ang ginawa ng Diyos, tinakpan niya yung mata ni Pablo. Amen po, yung physical niyang mata. At ano yung binuksan ng Diyos na mata ni Pablo? Yung spiritual. Kaya alam niyo po, no, sa panahon natin, hindi tayo umaasa sa mata na physical. Amen mga kapatid, no? Intindihan niyo ba? So, saan ka aasa? Spiritual sir, no? Pananampalataya. Kaya po ganito, mga kapatid, no? Ito po yung masayang may kurot, no? Pagdating sa pagkilala sa Diyos. Alam niyo, napansin ko, isa sa ginagawa ni Satanas sa atin ngayon ay gawin tayong busy sa social media. Napansin niyo po, ilang beses po tayo nagpipray, ilang oras na nagpipray, at ilang oras tayo nakahawak sa cellphone. Sige mga kapatid. Sige po. Ilang oras hawak mo ang cellphone mo, at ilang oras na nagpipray kay God,
Araw-araw o gabi-gabi. Nagpe-pray po ba tayo? Ilang minuto? Alam nyo, sir, may mga Kristiyano hindi na nagpe-pray, sir. No? Nakababad yung mata sa screen, sir. Hanggang sa makatulog na, sir. Oo. Alam nyo po, hindi po masama ang panahon natin, ha. Ang gusto lang ng Diyos, panahon sa Kanya. Amen po? Na may quality rin. Amen po? May quality. Kung nagbababad ka sa cellphone ng 10 oras, 1 oras magbigay ka naman kay Lord. 1 oras, pastor, dyan. Di ba? Babad ka na dyan eh. Magbigay ka kahit 30 minutes o 1 oras mo na. Wala naman ako sasabihin kay Lord, pastor eh. Maraming kang dapat sabihin. Ano? Eto, yung anak mo, dapat lagi mong pinagpiprayan. Di ba? Yung asawa mo, dapat ipag-pray mo yan. Yung bansa mo, yung tubig nyo, naubod ng labo. Di ba? Pag-pray nyo yan. Yung Pangulo nyo pinagsasabihan ng bangag ng mga tao. Di ba? Ipag-pray dapat. Di ba? Yung maraming dapat ipag-pray. Di ba? Marami. Kaya lang, busy nga ang tao, sir eh. Di ba? Busy sa matang pisikal. Kaya si Pablo, binulag. Kasi busy ka, Ganon, sir, no? Busy ka, yan. Kaya nung si Pablo wala nang makita, doon na ang Lord na nakikipag-usap. Buksan mo yung mata mo kasi nandito ako, no? May papagawa ako sa iyo, no? Nasa madilim na akong sanlibutan. Magbigay ka ng mabuting balita, di ba? I-share mo si Jesus. Ako yung Savior. Kaya sabi ni Pablo, thank you, Lord. Inihayag mo ang anak mo sa akin upang ipangaral ko sa mga hintil. At tunay, sabi niya, hindi ako sumangguni sa kanino man. Kaya mga kapatid, no, si Pablo po ay isang taong blessed, no? Kasi nakita niya ang Diyos sa pamamagitan ng spiritual na mga bagay. Tatawa si Tito. Di ba? Nakita niya ang Panginoon. Kaya alam niyo po, sa panahon natin, pinaisip lang ni Lord to, no? Kailangan pala kung busy tayo sa nangyayari sa mundo, kailangan din pala busy tayo sa kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa mundo. Amen po? Kasi mga kapatid, tandaan niyo po si Jesus nandito na. Di ba? No? Hindi tayo nagsasabi na hintahin natin siya, no? Yung kanyang salita nandito na. Amen po? Ang kailangan na lang, sir, di ba sabi nga natin, sir, ang rapture hindi hinihintay eh. Tama ba? Ginagawa. Di ba? Ang rapture ginagawa. Kasi ang ibig sabihin ng rapture, sir, ay pagbabago. Yun ang ibig sabihin, di ba? Binabago tayo ng Diyos. Body change, yan ang ibig sabihin, binabago tayo. Kaya ang pagbabago po, hindi po yan talaga yung hinihintay mo lang. No? Nag-ooperate ang Diyos sa'yo. Yan ang nangyari kay Pablo. Nawa sa araw na to ay i-bless tayo ng Panginoon. Amen po? Dahil, mga kapatid, nakikita ko po na ang mundo natin ay parang hindi pa patino, sir. Hindi, palabo, no? Kaya tulad ng tubig yan eh. Hindi palinaw, sir, no? Palabo. Ayan. Ang mundo natin, eto pa isa, no? One factor lang. Hindi palamig siya ng mundo. Tama po ba? Painit. Di ba, sir? Painit, di ba? Kaya nga po, sabi ko po sa inyo ilang dekada na lang, mga kapatid. Ilang dekada na lang, tunaw na ang yelo, lubog ang mga bansa. Sabi nga ng Bible sa atin, lalaganap ang mga paglindol, lalaganap ang pagdurusa, paghihirap. Isa na lang ang inaasahan natin. Ang gagawin ng Diyos sa pagbabago, sa pamamagitan natin. Mag-pray tayo, mga kapatid. Nawa, sa panahon natin ngayon is, we should be connected lagi sa Panginoon. Amen po? Connected lagi sa Kanya. Tulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, His Son reveals in me. Revealed ba si Jesus ngayon, mga kapatid, sa atin? Mahalaga po. Pray tayo, mga kapatid. Let us pray. Ama, i-bless yung mga kapatid namin. Totoo po na busy kami sa mundo. Madalas kaming busy sa mundo. Si Pablo, Ama, ganun din. Busy siya sa kanyang occupation. Tingin niya okay ang kanyang ginagawa sa religion, but you've called him
upang makilala niya kung sino si Jesus. So kami din, Father, nais namin na makilala pa si Jesus kung sino siya sa buhay namin. Naniniwala kami na siya ang pagbabago namin. Siya rin ang pagbabago ng lipunang aming ginagalawan. Siya rin ang pagbabago ng mga tao na may matitigas na puso. Siya rin ang pagbabago ng mga tao na gumagawa ng krimen sa kapwa. Siya rin ang gagawa ng pagbabago. Kaya nawa, Ama, mabago ang mga taong pinagpipray namin. Mabago sila. Yung mga mahal namin sa buhay, yung mga kaibigan at kakilala namin na pinagpipray namin, na nawa, makilala nila kayo. Ama, makilala nila si Jesus. Pero Ama, kung hindi po, ito po ay dangerous. Dahil Ama, hindi po biyaya ang darating sa tao, kundi kaparusahan ang inyong paghatol. Nawa sa araw na to, dakilang Ama, dalangin namin na lahat ng nandito ngayon ay magkaroon kami ng personal encounter sa Panginoong Jesucristo. Na siya'y kakausapin kami, magbibigay ng salita ng pag-asa, magbibigay ng revelation. We are thankful, Father, na hindi kayo nagkukulang sa amin. Hindi kayo nagmamaliw sa amin. Nandyan kayo, tinatawag nyo kami para manatili kami sa inyong biyaya. Upang ang lahat ng suliranin ng mundong ito ay aming maipahayag sa inyo. Dahil Ama, kung kami nga po ay maraming kasalanan sa inyo at binago nyo, kaya nyo ring baguhin itong mundo na ito na talamak sa kasamaan. Ama, masama ang puso ng mga tao, pero ang inyong mga anak ay binago nyo ang puso. Nakahanda sila na tanggapin ang inyong salita. Bless them, Father. I-bless nyo ang araw na to. I-bless nyo ang aming mga kapatid. Ito ang aming panalangin, dakilang Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, ay ipahayag natin ang pasasalamat sa Kanya, no? Sa lahat ng Kanyang biyaya sa atin. Awitin po natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Na gaano man po na tayo ay may panahon na gipit, no? Pero God is faithful para i-sustain yung needs natin. So let us return to the Lord, no? Lahat ng blessing niya, awitin po natin ang seek ye first. Keepers the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa panalangin po ng pasasalamat, nais po nating tawagan ng Tito Romy sa panalangin po ng pasasalamat. Sa lahat ng mga biyayang tinanggap natin sa Diyos. Pray po tayo. Sige. Opo. Yes.
Amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa mga sandali ito sapagkat natapos din naman namin ang aming gawain. At sa kabila ng maraming mga nararamdaman, sa kabila ng maraming mga hadlang, ay naroon pa rin ang iyong mga anak para ipagpatuloy ang gawain. Panginoon, kami po ay hindi na natatakot, hindi na kami nag-aalala kung bakit dumarating ang mga panahong tulad nito na walang tubig. Natural lamang po na darating sa amin yun. Pinatitikim sa atin yung mga bagay na kakulangan ng ating buhay. Pero doon natin makikita ang kahalagahan ng biyaya sa atin ng Diyos. Sapagkat maraming mga kapatid na salat sa pangangailangan. Walang tubig, walang makakain, wala pang pera, lahat-lahat na ay salat sa kanilang buhay. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, hindi natin makukuha sa reklamo o saan mong bagay na pagpupunyagin natin. Hindi. Ang pinakamahalaga doon ay ating hanapin ang ating Panginoon. Sapagkat kahit kailanman ay hindi tayo pababayaan, hindi niya tayo pababayaan sa ating mga buhay. Sapagkat tayo po ay kanyang nilalang, tayo po ay kanyang binuhay para maging masaya, para maging sagana sa lahat ng bagay. Kaya huwag tayong mag-aalala kung bakit tayo ay walang tubig, walang pera, walang asawa. Pero ang mahalaga doon, ang Panginoon ay ipuprovide yan sa iyo sapagkat darating yan sa huling panahon. Tulad ng kanyang mga pangako, hindi tayo mananatiling buhay na naghihirap, hindi tayo mananatiling nabubuhay sa kahirapan, kundi nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Huwag natin kalilimutan na ang Diyos ay nariyan lamang. Kaya kung dumarating man ang mga bagay na ito, sikapin natin na lalo tayong maging malalim sa pananampalataya. Huwag tayong manghina, huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat darating ang panahon na ang mga bagay na ating mga pinaghirapan ay ibabalik ng Panginoon. Kahit ang mga nakikita natin sa lumang tipan, maraming mga taong naghirap, pero hindi rin sila umatras. Bagkus, sila po ay nagpatuloy. Pero nakita natin ang kasaganaan ng kanilang buhay. Kaya tayo ay parating tumingin sa itaas, tumingin sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa, pagkat ang Diyos ay magbibigay ng gantimpala sa bandang huli. Kaya Panginoon, naway makita ng Diyos sa atin na tayo ay humaharap sa mga pagsubok. Hindi lamang sa porque tayo masagana, porque tayo ay mayroong buhay na maluwag, kakalimutan natin ang Panginoon. Tayo po ay matakot sapagkat ang Diyos ay nakatukaygay sa atin. Hindi niya tayo kinakalimutan. Tayo man ay mahirap, tayo man ay sagana, ang Diyos ay nariyan. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin makita ang Panginoon sa harapan-harapan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na ito na sana tayo po ay magpatuloy. Huwag tayong manghina, bagkus lalo tayong manalangin sa Diyos sapagkat ang mga salot na ito, mga dinubyong itong dumarating sa ating buhay, kung ating mapagtagumpayan ito, ay may kapalit itong kasaganaan. Kaya Panginoon, maraming salamat sapagkat parati mo po kami pinalalakas. Parati mo po kaming binibigyan ng mga bagay na nakapagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming buhay. Salamat din naman kay Pastor sapagkat naipapahiwatig niya ang mga bagay na dapat natin gawin
upang tayo po ay magpatuloy sa buhay na masaya, sa buhay na kasama natin ang Diyos sapagkat hindi niya tayo pababayaan. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa Kristo pangalan ni Jesus. Amen. Tinatalaga namin, Ama, ang mga kapatid, ang araw na ito, ang mga may kaarawan, pagpalain niyo sila. Ama, ang mga may karamdaman din po, pagalingin niyo po ang mga may sakit sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Pagalingin niyo po ang aming mga kapatid ngayon, Ama, Yes, Lord. na may mga sakit po sila. Ipadama niyo po, Ama, ang inyong habag sa kanila. Yes, Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, let the Lord Jesus, ang kanyang mapagpalang kamay, ay magbigay ng healing sa lahat ng may karamdaman ngayon. In the name of Jesus, hallelujah. Naniniwala kami the Lord Jesus ay nandito ngayon at nagpapagaling ng lahat ng may karamdaman. Bigyan niyo ng faith ang mga kapatid, Ama. Now, we should walk by faith, not by sight. Dahil, Ama, nalulugod kayo sa mga taong lumalakad sa pananampalataya. I-bless niyo po sila. Talugdan niyo ang mga kapatid namin. Ganon din, Ama, yung may mga prayers na personal. Bless them, Father God. We are thankful sa panalangin, Ama, na mahalaga na ang aming pag-asa ay nasa inyo lang. Hallelujah. I-bless niyo pong bawat kapatid na nandito. Di kami lalabas ng bahay, sambahang ito na hindi niyo binibless ang mga kapatid, Father, na hindi kami magiging daluyan ng blessing right now in Jesus' name. Magiging daluyan kami ng blessing sa mga tao. I-bless niyo po kaming lahat. Samahan niyo kami sa ating Diyos na umiibig sa atin ng lubos. Paboran niya tayo't kahabagan. Lingapin sa mga huling araw na ito na babaguhin niya ang lahat ng bagay. Sumaatin ang kanyang proteksyon at ang kanyang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. 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 Praise Jesus. Magkamayan tayo mga kapatid. Bless mo mga kapatid natin. Magkamayan po tayo. God bless po sa lahat. God bless sa mga nanonood. God bless. God bless po. Sa lahat po na naka-online, God bless po sa lahat. After lang, kukuha pa namin sa bangko. Ay, meron. Pupunta ko bukas pas. Nagpasa naman sa akin yung... Sino naman?